morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ngayong umaga po ay kukumustahin natin ang mga ginagawang aksyon ng Commission on Human Rights sa mga kasong kanilang hinahawakan sa ilalim ng bagong tagapangulo nito. Let's welcome back to the program Chairman Jose Luis Martin Chito Gascon. Sir, good morning. Morning. Welcome back. Nice to see you again. Good to see you again. Have a seat, sir, please. Magandang umaga. And let's get it straight. How are you doing sa Commission on Human Rights? We're doing well. Last week I commemorated 100 days in the commission, and we're doing a lot of changes in the commission. There are a lot of challenges, pero these challenges are in a sense doable. So, Dati si Ma'am Eta, noong siyang nandiyan dyan, isa sa mga nagiging problema, meron din mga parang sort of infighting eh. Kumusta ang reception sa'yo pagdating mo, pagpasok mo sa komisyon? Most welcome ka ba o nararamdaman mo rin mukhang merong mga parang ayaw sa'yo? well, hindi ko nararamdaman na mayroong ayaw sa akin, pero nabalitaan ko rin at nakita ko na mayroong konting internal problems. Pero I think the worst is over. Okay. Kasi bagong commission na po ito. So ako, saka apat na komisyonado ay bagong hirang. So nung hindi tulad nung panahon ni Chair Eta, ang nangyari po kasi is pumasok siya a little later than the others. Yes. Tapos nagkaroon ng konting, sabihin natin, differences of opinion within the Commission of Five. And that, I guess, reflected on the agency. But we have overcome the internal disharmony. We've turned the corner, so to speak. Kasi importante na sa isang ahensyang pampamahalaan na ang tukoy ay serbisyo publiko, Yes. na dapat hindi nakatutok sa mga personal na mga hidwaan, bagkos nakatingin tayo sa ano yung challenge, ano yung pangangailangan sa kabuuan, at maging handa lagi tayo na harapin yung panawagan ng taong bayan na tugunan ng kanilang mga hinaing. Mas importante po yun. So what's the biggest change na inintroduce ninyo within the 100 days that you have stayed there? Oh, well, first, working as a team. The commission has been working as a team. We meet regularly. In fact, while we have our NBank meetings only once a week, we actually meet on a daily basis to try and address all of the different issues. And then also make sure that there's communication between the commission itself and the staff. And then try to reaffirm that what we need to do is to be present and mindful of the situation of the people who are coming to us. Kumusta budget? Well, actually, from here, diretso po kami sa Budget hearing. budget House, no? Sa sunod na linggo naman sa Senado. How much are you asking? Nabigla ng konti ako na sa isang napakahalagang institusyon, di gaano pa kalaki yung budget. Nasa 491 ang proposed budget for next year, million. 491 million. Opo. Alright. Pero 2/3 po noon ay sa Bayad sa tao. sa sweldo. Sweldo, So, ibig sabihin, medyo manipis para sa usapin ng operasyon, pero nakakatuwa naman yung mga kaibigan sa Kongreso at sa Senado. Aware po sila na may pangangailangan at handa naman silang tumulong sa pagdagdag. Pero syempre, dahil na-propose na po yung budget, kung magdadagdag po tayo sa Commission on Human Rights at tatanungin, saan po kukunin yun sa iba? No? So, kailangan pong hanapan ng balanse. Pero tingin po namin, as we improve our operations and become more effective and efficient, siguro lalaki rin po yung budget over time. Pero ngayon ang sinasabi ho yung mga personnel ninyo kulang na kulang din kasi practically national ang scope natin. We're covering lahat ng sulok ng Pilipinas. Pero ang presence ninyo sa CHR, gaano ho, ilang percentage? We have about 580 staff overall. Yung dinatnan nyo? Opo. Okay. At ang kalahati po nun nandito sa central office. Tapos yung kalahati naman po na spread out sa ating mga regional offices. At
sasangayunan ko lang yung sinabi mo na medyo kulang rin sa staff dahil nasa regional level pa po kami. Pero ang mga human rights violations kasi nagaganap sa ground, sa communities. Yes. So napansin ko yung sabi natin response time, medyo may lag. Saka yung turnaround time, pagdating mo halimbawa sa isang area at magkaroon ka ng fact-finding mission. Yes. Mabagal. Pagbalik at paglabas ng report, medyo mabagal. Sa usapin ng human rights, kailangan may quick reaction, quick response. So, conscious kami na importanteng issue to at over time, i-improve po natin yung systems natin and hopefully, in the end, dumami rin yung staff na makakapag-respond. Pero hindi po kasi agad-agad yan nagagawa. Yes. And of the 5 constitutional bodies, kami po yung pinakamaliit in terms of personnel and in terms of budget. But we're not complaining. We're just saying that this is the facts. And as Congress sees the demand, I'm sure they will respond by providing us more resources, both in terms of personnel and ultimately programs. Kasi ngayon, ang isa sa mga pinagbabatayan din ng paggalaw ng Commission on Human Rights, of course, yung sinasabi nga nila palagi, justice delayed, justice denied. Kung hindi maagapan naman dahil doon sa mga kakulangan na ito, dahil dapat nga ho, sabi nyo, may presensya kayo dyan sa mga iba-ibang lugar na yan. So how do we address that? Well, multipliers. Tama ka, yung Commission on Human Rights can be seen as part of the whole delivery of justice mechanism. Pero ang role po namin as a constitutional body is watchdog, monitor. Wala po kaming prosecution powers. Exactly. No? So pagka mayroong violation, ibang sabihin na lang natin yung ngipin natin. No? Kumbaga, kung wala man kanay, Walang pangil. Walang pangil. Mayroong Panguya. may ibang ngipin na ginagamit. No? Okay. Importante yung coordination namin sa law enforcement agencies. So, sa police, saka sa militar, maging sa Department of Justice, sa ating mga prosecutors. So, normally, pagka may human rights violation, nandun kami, nag-investigate, meron kaming rekomendasyon sa prosecution service na mag-prosecute. Pagka na-file ng prosecution, nagko-coordinate kami sa case management para siguraduhin na yung mga salarin, mga perpetrators, ay ma-hold to account, no? Magkaroon ng hustisya. Pero paminsan-minsan, dahil nga rin siguro sa kakulangan ng aming mga resources, yung mga rekomendasyon namin, hindi ganun katibay. So, nagkaroon ng mga kondisyon na dinidismiss sa prosecution service pa lamang. So, we will continue to improve our operations so that mas malaki yung batting average ng aming mga rekomendasyon na magkaroon ng Masampa. ng pagsasampa ng mga kaso. Kasi that includes even yung recommendations nyo like with the ombudsman. Minsan, kagaya ng mga nakakaraang panahon, natutulog lang doon. Okay, ang findings ng Commission on Human Rights, may paglabag dito sa karapatang pantao. Ipapasok sa ombudsman. Pagdating sa ombudsman, tulog naman doon. Yun nga. So, dahil sa, in a sense, dapat whole of government approach ito. Minsan, hindi naman kailangan kami lang magtatrabaho. Kailangan maganda yung coordination sa ibang ahensya. Kasi ultimately, lahat po tayo, ang pangarap ay mas mahusay, mas maayos na serbisyo publiko, transparency, openness, saka respect for human rights. Ang isang malaki naming role na gusto pa namin paigtingin yung pag-provide ng human rights orientation and training sa ating mga pulis at militar. Yes. No? Dahil marami pong mga complaints ay patungkol sa pag-aabuso ng paghawak ng system or armas of modes and means of violence. No? So, in a sense, preventative ang aming approach. No? Kung may orientasyon ng ating mga pulis at militar na ganyan, may human rights approach, mababawasan yung human rights violations, makafocus tayo sa isolated cases na mayroong mga human rights violators galing sa pulis at militar, kaya mayroon rin kaming ugnayan sa kanila na siguraduhin na madisiplinahan itong mga, sabi natin, bad eggs sa loob. Well, having said that, it goes back doon sa problema ninyo ngayon sa
personnel? Kasi yung presence is important. Like halimbawa ho, hindi ba nyo nakikita na mas maa-avoid na may mag-violate ng human rights sa pag-serve ng warrant, sa pagpunta dun sa mga raids or things like that, kung may presensya ng human rights doon? Di ba? Parang at least alam nila, oh, nakabantay kami, tinitingnan namin. How did you serve the warrant? How did you conduct the raid? Meron ho ba tayong presensya sa ganun o after the fact na tayo lahat? Madalas after the fact, no? Dahil siyempre sa mga police or law enforcement operations, hindi naman po kami sinasabihan. So hindi kami nakakapag-deploy ng mga monitors. Pagka-rally sa limba, pag SONA, yes, andyan po kami dahil napaghahandaan yan. No? Natitignan ninyo. So may mga monitors po kami. Do you have documentations po ba? Like, do you have video footage na sarili ninyo? Meron ba kayo nag-shoot na to watch over para may file kayo ng sarili at hindi kayo nagmamakaawa, laging humihingi sa mga networks ng meron ba kayong bigyan nyo naman kami ng file na ganyan, na nakita namin na ganito, pinalabas ninyo? Napakaganda talaga ng mga ideya mo, Daniel. At kung ikaw lang ay nasa kongreso, baka may nabigyan na po ng mga cameras lahat ng aming mga monitors. No? Pero ang quick na sagot is, meron kaming equipment na ganyan, pero hindi ganong karami na para ma-deploy sa lahat ng mga monitoring teams namin o fact-finding teams. So, ang pinagbabatayan namin, hinuhugot lagi ay yung reports ng mga field investigators natin. So, nagsusulat naman po sila ng field report pagkatapos sila pumunta sa isang area to observe. Yun po ang pinagbabatayan natin. Ganun pa man, yung sa usapin ng law enforcement, positive naman yung approach ng AFP and police. Nagtayo na po sila ng mga kanya-kanyang human rights offices na nasa nasa highest level, nasa directorate level ng kanilang mga organisasyon. In fact, yung sa AFP, decision po sila na hanggang sa unit level, dapat merong human rights officer. So, ibig po sabihin nun, kung may human rights officer o yung tao in charge mula sa military na pangalagaan ang karapatang pantao, dapat nagkakascade po yan at nababawasan. Pero human rights officer, that will also come from within their ranks. That's right. Don't you think na medyo din yun, questionable din yun? Dahil syempre parang kabaro ko yan eh. Diba? Parang syempre laging merong hindi tamang duda yung mga nasa labas, hindi po ba ganun? Di ba dapat kayo yung presence ninyo nandun, which goes back again to the problem of kulang ng personnel. That's right. Well, so we work with those human rights officers. We give them the training and the orientation. And we also relate to the human rights office at the directorate level. Pagka may dumadating na report sa amin, pinapato namin sa kanila at naghihingi kami ng report, follow-up, at ultimately accountability pag natukoy na yung mga specific violators. Pero you're right. Pag sa usapin kasi ng human rights, para siyang sibuyas. The best way to observe, promote, defend human rights is you have multi-layers of human rights mechanism. So, mag-peel ka na isang layer, halimbawa sa AFP, meron ka pang sa civil society, meron ka pa sa UN, meron ka pa sa CHR. Yung ganyang klaseng layering of monitoring mechanisms para talaga alam ng taong bayan na may nagbabantay at hindi po pwedeng mga abuso silang mga nag-aabuso. Yun yung ating dapat ma-develop. Pero pwede natin sabihin, tama ka, medyo manipis pa yung layer ng sa CHR. Ang isa pang strategy namin ngayon, interesante ng strategy ito is we're now working with local governments. So, dahil sa ang presensya lang namin ay nasa regional level, we're trying to work with provincial governments, city governments, and municipal governments. Na kung pwede, maglagay sila po ng isang human rights action center. Ang tawag po namin dyan ay RAC, HRAC. Tapos sila po ang mag-advance ng rule of law. So rock and roll po siya. No? Sa munisipyo, syudad, saka probinsya. Ito po yung magiging mga tao ng lokal na pamahalaan. Pero uli, tulad ng ginagawa namin sa AFP, bibigyan rin namin ng
orientasyon at pananaw sa usapin ng human rights itong mga rock and roll officers. Para sa gayon, kahit walayo pa kami, andyan na yung mga Human Rights Action Center sa lokal. At ang maganda pong nangyari is nagkaroon na ng memorandum circular ng Department of Interior and Local Government na ini-encourage ang lahat ng local governments na itayo ito at unti-unti nang nagtatayo ng mga Human Rights Action Centers. Dito lalayo sa halimbawa, bawat syudad merong senior citizens office. Diba? Ganun din po yung ating pakay, magkaroon ng Human Rights Office. At yun again ay yung sinasabi nating multipliers. No? So while we are not shirking on our duty and responsibility as a commission, and we will continue to ask for more support for our work, we know that the business of human rights is something that everyone must be concerned about. So, kaya yung new technology na meron kang smartphone na pwede ka mag-video o pwede ka mag-text, pwede naman natin i-network yan para yung reporting on situations of human rights violations ay mabilis na umabot sa kinaukulan. Ang kailangan lang ngayon is yung response para maibsan o mabawasan yung potential for massive human rights violations. Tsaka kayo naman po nakaka-akto motu proprio, hindi ba? That's right. Na kung nakita ninyo, mukhang may paglabag dito. Hindi kailangan na meron magko-complain. Hindi po kailangan na may magko-complain. But again, speaking frankly, dahil sa limited yung resources, ang napansin po namin nung pumasok kami, mas ang triggering mechanism ay may mag-complain bago gumalaw. But pinapaliwagan po namin na kahit walang complaint, pagka may naririnig sa media na mayroong na-report, etc., huwag na nating hintayin na may mag-complain pa. Pumunta na po tayo doon. So ngayon ba, ganun kayo ka-aggressive? Kasi ang lagi kong pumapasok pa rin sa isip ng nagtatrabaho is the limitations. Parang pagka na-boundaryhan ka ng limitations mo, parang ayaw mong mag-spread ng wings because you know, you can't really fly that high dahil may limitations pa yung bagwis mo. Gaano ba kayo ngayon ka-aggressive? We're sending that message down within the organization. We're also making that commitment to our stakeholders. Marami po kasi mga human rights organizations. Pero I have to be, speaking frankly, hindi naman, halimbawa, yun ang intention. Bukas makalawa, yan ang nagagawa. Mayroon pa rin kami mga reports na dahil sa kakulangan ng mga resources sa mga regional offices natin, minsan nagde-deploy lang sila ng team to do their fact-finding. Pagka meron ng, halimbawa, 5, 8, 10 reports, hindi sa unang report. Dahil parang naghintay muna ng at least parang validation. Minsanan, sabay-sabay na lang aaksyonan. Okay. So, dahil kulang sa resources, dahil baka hindi na makabalik dahil sa kulang ang panggasolina. May ganyan mga realidad. Pero pinapaliwag naman po namin ito sa mga policy makers, sa DBM, sa usapin ng paglaki ng budget, sa Kongreso. Para sa gayon, hindi na mangyayari ito. No? Pero I have to say, nangyayari pa rin. Mayroon pa rin mga gaps and weaknesses. At ang paraan ngayon ay cooperation with local governments, with other agencies, with NGOs para punan to. Pero eventually, dapat talaga is akuhin namin yung responsibilidad na kami ay may tungkulin na agad-agad andyan. Kayo ho ay hindi naman coterminus di ba? That's right. You will stay beyond this administration dahil, if I'm not mistaken, 2022 pa yata kayo. Opo, yung constitutional bodies kasi, COA, COMELEC, Civil Service, Ombudsman, saka Commission on Human Rights, may fixed term. Ang purpose po ng fixed term na yon, 7 years po ang term ng lahat ng mga offices na ito. Kaya yung buo ngayon, hindi kayo nag-absorb ng naiwan, di ba? That's right. Opo. Si Chair Eta, kasi na umalis siya ng 2005, bagamat na appoint lang siya ng 2010, dahil tinatapos niya lang yung term na ng naunang si Leila de Lima. Dahil 2008, na-appoint si Leila, pero ng 2010 naging Secretary of Justice na siya. So nung pumasok si Eta, pinuno niya yung term ni Leila. So it's a constitutionally set term at talagang 7 years po siya dahil ang pakay po niyan is wala pong dapat undue influence ang sino mang nasa pamahalaan. No? So hindi fixed kayo term, dapat na bias. At hindi bias, hindi pwedeng palitan
unless for cause at ang proseso ay impeachment or filing of appropriate cases. So kayo, with the impeachable din kayo? Actually, may question po yan dahil nasa sa Constitution yung specific impeachable officers. Oh, pero... yung ibang constitutional bodies, COMELEC, Civil Service, saka COA, impeachable officers sila. Pero silent yung on the Tungkol sa Commission on Human Rights. Pero kung susundan mo yung principle, impeachable rin po kami. So kung kayo ay maninindigan at ayaw ninyo umalis dyan, kahit na sino pang Poncio Pilato ang magpaalis ngayon sa inyo sa mga darating na panahon, kung halimbawang hindi ninyo o hindi kayo kursunada noong sumunod na administrasyon, they cannot simply do that. That's right po. At kailangan po kami manindigan. No? Gaano katibay ang dibdib ninyo na harapin ho yung lahat ng... Kasi alam naman ninyo yung dapat balansyado kayo. Hindi kayo masyadong feisty, pero hindi kayo dapat malambot. Dahil pag malambot ang ilong ninyo, pipindutin lang ng pipindutin ng kahit na sino. Pero kailangan matibay ang dibdib nyo. Sa tingin nyo, gaano katibay ang dibdib nyo ngayon, sir, para magstay until 2022? Before you answer that, we'll pause for a break.